Anna's point of view. Laking pasasalamat ko na nakaligtas si Terry sa nangyaring food poisoning. Agad akong humingi ng tawad sa kanya dahil sa nangyari. Hindi man ako ang naglagay ng lason sa kanyang kinaing dessert, ay may kasalanan pa rin ako dahil ako ang nagbigay sa kanya niyon. Kung nagkataong hindi nito tinakbo ang dessert at lahat sila ay nakakain, ay tiyak na mas malaking problema ang aking kahaharapin. Hindi lamang pala ako dahil madadamay din si Arman Villamor pagkat sa bahay niya naganap ang insidente. Kapag nagkataon, maaaring masira ang malinis nitong pangalan. Balak pa naman itong kumandidatong muli sa pagiging senador sa darating na botohan next year. Napag-alaman namin na may hinalo sa ginawa kong dessert na dinurog na panlason sa daga. Mabuti na nga raw at hindi marami ang nakain ni Terry dahil kung nagkataong marami ang nakain itong dessert na may lason para sa daga, ay tiyak na hindi na raw ito aabot ng buhay sa ospital. Habang pinapaliwanag ng doktor kung anong lason ang nakain ni Terry, ay maigi kong tinitignan ang reaksyon ng bawat isa, lalong-lalo na si Sylvia at Cassandra. At hula ko ay si Cassandra ang sekretong naglagay ng lason sa ginawa kong dessert dahil wala naman sa bahay si Sylvia. Ngunit sa tingin ko ay magkasabwat ang dalawa. Ngunit paano ko naman mapapatunayan ang aking hinala, gayong sinasabi ni Evan na hindi naman daw umalis sa tabi niya si Cassandra. Ito ang palaisipan sa akin kung paano nagawang maihalo ni Cassandra ang lason sa ginawa kong dessert nang hindi siya humihiwalay kay Evan. Unless, kasabot din ng binata which is impossible na mangyari. Ngayong nalaman natin na ligtas na sa panganib ang buhay ni Terry at nagkaroon na rin siya ng malay ay isasama ko muna si Anna para gamutin ang kanyang mga sugat at pasa. May importante rin kaming pag-uusapan hinggil sa nangyaring ito. Biglang paalam ni Dwayne na kay Senator Villamor ang paningin. Huwag niyong kalimutan na may trabaho pa siya. Baka ginagawa niyo lang na excuse ang bagay na yan para magkasama kayong dalawa. Ihiwalay niyo ang inyong personal na buhay sa trabaho para hindi nangyayari ang ganitong bagay. Nakasimangot na kausap ni Evan kay Dwayne na bigla ring tumalim ang tingin. Hindi ko nagustuhan ang sinabi ni Evan. Pakiramdam ko ay pinapalabas niyang kaya ito nangyari dahil pinapabayaan ko ang aking trabaho. Hindi ko nakakalimutan na may trabaho ako, Evan, at hindi namin kailangan gawin excuse ang nangyaring to para magkasama kami dahil kapag kinasal naman na kami ay palagi kaming magkasama. Hindi napigil ang sagot ko kay Evan kahit na hindi naman ako ang direktang kinakausap niya. Dumilim ang mukha nito at mas lalong tumalim ang tingin. Hindi porket. Tama na yan, Evan. Mariing saway ng kanyang ama sa binata. Ano ang gusto mo? Hahayaan na lang natin na ganyan ang itsura ni Ana at hindi gamutin. Dugtong pa nito sa anak. Maraming salamat po, sir. Pasasalamat naman ni Dwayne kay Senador. Go ahead, dalhin mo na si Ana para magamot ang mga sugat niya at gawin niyo na rin ang dapat niyong gawin para malutas ang kasong to. Huwag na kayong mag-alala pa tungkol dito sa ospital at sa anak ko. Ipapahatid ko muna siya sa mga bodyguard ko. Sagot naman ng Senador kay Dwayne. Bahagyang tumango si Dwayne sa Senador at hinagilap ang aking palad pagkatapos ay inilalayan ako sa paglalakad papunta sa klinik ng doktor para ipagamot ang aking sugat. Totoo ba ang mga sinabi mo, Dwayne? Hindi makapaniwalang tanong ko kay Dwayne habang nasa loob kami ng opisina niya. Pagkatapos naming ipagamot sa doktor ang aking mga sugat, ay nagpunta kami sa opisina niya at pinakita niya sa akin ang mga kuha ng litrato ng tita ni Evan na si Sylvia, kasama ang 3 pulis na nagtangkang pumatay sa akin. Ngunit hindi pa ito sapat para kasuhan ng babae sa tangkang pagpatay sa akin sa kulungan. Kailangan pa rin namin ng matibay na ebidensya laban sa kanya. At ang ebidensyang yun ay yung pag-amin ng mga pulis na kasalukuyang ina-interrogate ng mga kasamahan naming pulis. Ngunit ang mas hindi ako makapaniwala ay ang aking natuklasan tungkol kay Sylvia. Kaibigang matalik ni Sylvia ang ina ni Cassandra at madalas daw na magkasama ang dalawa. Masayahin at mabait daw si Sylvia, ngunit bigla na lamang daw nagbago ang ugali nito. Mula sa 3 linggong bakasyon sa Europe, kasama ang ina ni Cassandra. Naging mainitin na raw ang ulo ni Sylvia, mataray at mapagmataas na tila ba napunta sa katawan nito ang kaluluwa ng ina ni Cassandra na si Cora na masama ang ugali. Sa umpisa'y nagtataka ang mga Villamor sa biglaang pagbabago ng babae, ngunit sa kalaunan ay nasanay na rin sila at hindi na sila nagtataka kapag nagmamaldi na ito. May kuha rin ng litrato si Sylvia kasama ang 2 sa mga namatay na lalaking nagtangka sa buhay ni Evan. Ngunit dahil patay na ang 2 lalaki, kaya hindi na namin sila makukunan pa ng impormasyon at hindi na rin sila makakapag-testify laban sa babae. Ngunit ang malaking tanong sa isipan namin, Dwayne,
ay kung bakit natanong ang motibo ni Sylvia sa pagtatangkang ipapatay si Evan. May alam ba si Cassandra na pinapatapos si Sylvia ang lalaking mahal niya? Imposible naman kasing hindi nito alam ang ginagawa ni Sylvia dahil masyadong malapit ang dalawa na parang mag-ina. Totoo ang lahat ng nalaman mo, Ana. Mula sa mapagkakatiwalaan ng source na nakuha ng mga tauhan ko. At alam mo ba na hinala ko ay ang ina ni Cassandra ang nagpapanggap na Sylvia ngayon? Dagdag pa ni Dwayne na mas lalong nagpagulo sa aking isipan. Ngunit kung pagbabasehan ko ang mga nalaman ko, ay may point nga siya. Ano man ang dahilan ni Sylvia sa pagtatangka sa buhay ni Evan, ay tanging siya lamang ang makakasagot. At masasagot lamang iyon kapag napaamin namin siya. Ngunit paano natin malalaman na totoo ang hinala mo na hindi si Miss Villamor ang kasama ni Evan sa bahay niya? At kung hindi siya ang tunay na Sylvia Villamor, ay nasaan ang tunay na tiyahin ni Evan? Naguguluhan kong tanong. Iyan ang dapat nating alamin. Ngunit sa ngayon kailangan mong magpanggap muna na wala kang alam dahil baka muli na naman pagtanggaan ni Sylvia ang buhay mo. At habang naroon ka, ay pasimpleng mag-obserba ka sa kilos ni Cassandra at Sylvia. Ngunit mag-iingat ka dahil napatunayan natin na halang ang kaluluwa ng dalawang yan. Mabilis akong tumango. Hindi ko inaalala ang aking sarili, kundi ang kaligtasan ni Evan. Wala itong kamalay-malay na nasa loob lang pala ng bahay nito ang taong nagpapapatay sa kanya. No wonder na gustong-gusto akong paalisin ni Sylvia sa pagiging bodyguard ni Evan para mas mapadali ang pagpatay nila kay Evan. Dahil palaging palpak ang mga tauhan nito na patayin ng binata sa labas. Kaya sa loob na lang ng bahay isasagawa ni Sylvia ang kanyang plano. Ngunit paano ito nagawa ng babaeng yon ng mag-isa? May malaking tao ba sa likuran nito na siyang nag-uutos dito? Ang mabuti pa'y bumalik na muna ako sa bahay ni Evan, Dwayne. Mas lalong nanganganib ang buhay ni Evan kapag wala ako sa tabi niya. Biglang paalam ko sa aking kaibigan. Tinitigan ako ni Dwayne at wari inaarok ang nilalaman ng kaibuturan ng aking puso. Sa takot na baka kung ano ang makita at matuklasan niya, napilit ko namang binabaliwala ay agad akong nag-iwas ng tingin. Napailing na lamang ito sa aking ginawa at napahugot ng buntong hininga. Mag-iingat ka sa bahay ni Evan. Palagi mong dalhin ang aramas mo, lalo na't nasa paligid mo ang kaaway. At kung ano man ang matuklasan mo ay agad mong sabihin sa akin, okay? Tumango ako sa kanya at bahagyang tinapik ang kanyang balikat. Pagkatapos ay sabay na kaming lumabas sa opisina niya para ihatid ako pabalik ng bahay ni Evan. Wala kaming kibuan habang nasa loob ng kotse niya at tanging malalalim niyang buntong hininga ang maririnig sa paligid. Alam ko na nag-aalala siya sa akin, ngunit wala naman siyang magagawa para wag akong bumalik pa sa bahay ni Evan. Alam niya na hindi ko bibitawan ng aking trabaho hanggat hindi ako kusang inaalis ang taong nagbigay sa akin ng trabahong to. At ang mga taong yun ay ang aking ninong at ang ama ni Evan. Salamat sa paghatid mo sa akin, Dwayne. Basag ko sa katahimikan, ngunit nasa harapan na kami ng gate ng bahay ni Evan. Basta tandaan mo ang sinabi ko, Ana, at lagi kang mag-iingat sa iyong paligid. Muling paalala sa akin ni Dwayne. Salamat sa pag-aalala, Dwayne. Ikaw rin, mag-iingat ka rin palagi. Binigyan ko siya ng mahigpit na yakap bilang pasasalamat sa pag-aalala niya at sa lahat ng tulong na ginagawa niya sa akin. Pagkatapos ay tuluyan na akong lumabas sa kotse niya. Hindi muna ako umalis sa aking kinatatayuan hanggat hindi nawawala sa aking paningin ang kotse ng kaibigan ko. Nang hindi ko na ito matanaw, ay naglakad na ako papunta sa nakabukas na gate. Nakita kasi ng gwardiya na umibis ako mula sa kotse ni Dwayne, kaya agad na nilang binuksan ang pintuan. Good evening, Ana. Mabuti naman at nakalaya ka agad. Bati sa akin ni Almo pagkapasok ko sa gate. Nakalaya nga ako pero munti ka na rin ako mamatay sa loob ng kulungan. Sagot ko kay Almo. Pagkatapos ay pinakita ko sa kanila ang mga sugat at pasa na natamo ko mula sa 3 pulis. Sorry nga pala sa nangyari. Lahat kayo ay muntik ng matulad kay Terry kung nakakain din kayo ng dessert na ginawa ko. Naku, huwag kang mag-alala, Ana. Hindi naman kami naniniwala na magagawa mo yun. Hindi ka naman bobo para lagyan ng laso ng ginawa mong dessert para ipakain sa amin. Dahil alam mo na ikaw ang tiyak na pagbibintangan. Sabi naman ni Ramon na nakatayo sa tabi ni Elmo. Tama ka, Ramon. At ngayon ay alam na natin na nandito lamang sa loob ng bahay ang ating kaaway. Kaya kailangan na magdoble ingat tayo. Sabi ko sa kanya para pag-ibayuhin din nila ang kanilang pagbabantay sa paligid. Ngunit sino naman kaya ang naglagay ng lason sa ginawa mong dessert, Ana? Si Sir Evan at ang nagbabalik niyang girlfriend na si Cassandra, tapos ikaw ang tao sa loob ng bahay. At tungkol naman sa mga kasamahan ko,
Nasisigurado ko na walang traidor sa amin. Lahat kami ay loyal kay Sir Evan. Ani Elmo na katulad sa amin ni Dwayne, ang tumatakbong katanungan sa aking isipan. Oo nga no, sino nga kayang naglagay ng lason sa dessert mo, Ana? Usisa rin ni Ramon sa akin. Kung sino man ang nasa isip ninyo na may gawa nito, ay mabuting sarilinin nyo na lang dahil tiyak na kayo ang patatahimikin kapag may nakaalam na pinagdududahan ninyo sila. Kaya mas mabuting manahimik na lang kayo kung ayaw ninyong malagay ang buhay nyo sa panganib, okay? Sabi ko sa kanila. Nagaan na lang naman ako para sa kanilang buhay. Ayokong pati sila ay madamay sa gulong ito. Naiintindihan ka namin, Ana. Huwag kang mag-alala dahil mananahimik lamang kami. Ngunit kapag may nakita kami kakaiba at kahina-hinala sa Cassandra na yan, ay sasabihin agad namin sa'yo. Sagot ni Ramon na mabilis na nakaintindi sa magulong sitwasyon ngayon. Salamat sa pagtulong ninyo. Siya nga pala, nakauwi na ba silang lahat? Kanina pa sila nakauwi at narinig ko kanina habang papasok sila sa gate na pinipilit ni Ma'am Sylvia si Sir Evan na alisin ka sa pagiging bodyguard. Ngunit hindi siya sinasagot ni Sir. Pagkukwento sa akin ni Elmo. Mag-iingat din kayo kapag nasa paligid si Sylvia. Babala ko rin sa kanila. Hindi ko na ipiniliwanag sa kanila kung bakit. Basta ang mahalaga ay makapag-ingat sila kapag nasa paligid ang babaeng yon. Nang tumango ang dalawang guard na kausap ko, ay saka pa lamang ako tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Tahimik na ang buong kabahayan at mukhang nasa loob na ng kani-kanilang mga kwarto ang mga tao. Kaya nagpasya akong pumasok na rin sa aking silid. Malapit na ako sa aking kwarto nang mapusulyap ako sa kwarto ni Evan. Gising pa siya dahil nakikita ko nakabukas pa ang ilaw ng kanyang kwarto na sumilip sa bahagyang nakaawang na pintuan. Nagpasya akong puntahan siya at kausapin. Gusto kong siguraduhin na hindi nga umalis sa tabi niya si Cassandra. Kaya wala itong pagkakataon na makapaglagay ng lason sa ginawa kong dessert. Kumatok ako ng 3 beses sa pintuan ng kwarto niya. Ngunit hindi niya ako pinagbuksan. Kaya tinulak ko na lamang ang pintuan. Napakunot ang aking noo nang makita ko siyang prakdang nakahiga sa kama habang nakalaylay ang mga paa sa ibaba ng kama niya. Nakapikit ito kaya natitiyak kong tulog na siya. Magulo ang ayos nito at mukhang hindi pa ito nagpapalit ng damit mula kanina. Ganoon pa rin kasi ang suot niya kanina nang makita ko siya sa ospital. Hindi na ako magtataka kung bakit ganitong itsura niya. Dahil base sa amoy alak na umalingaso sa loob ng kwarto niya, ay natitiyak ko na uminom siya. Hindi lang uminom, kundi naglasing. Ano naman kaya ang problema niya at tila nagpakalango siya sa alak? Naiiling na nilapitan ko siya at hinawakan ng dalawa niyang paa. Pagkatapos ay ipinatong ko sa ibabaw ng kama. Hinawakan ko siya sa dalawang kilikili para hilahin papunta sa itaas at maayos ang paghiga niya. Ngunit nagulat ako nang basta na lamang umangat ang kanyang mga braso at pumalibot sa aking lieg. Tinangka kong kumuwala sa kanya, ngunit mahigpit niyang hawak ang aking lieg at walang ano-ano'y hinila ako pababat, pinangkalooban ng mariing halik sa mga labi. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatingin sa nakapikit niyang mga mata. Ako na lang mahalin mo. Bakit hindi mo na lang ako mahalin? Alam mo ba na mahal kita? Tila wala sa sariling sabi ni Evan nang saglit niyang pinakawala ng aking mga labi habang nakapikit ang kanyang mga mata at nananatiling nakapikit. Hindi ko tuloy alam kung aware ba siya sa kung sino ang babaeng hinahalikan niya. Naisip ko na baka inaakala ni Evan na ako si Cassandra. Si Cassandra na may ibang lalaking mahal bago ito nagbalik sa piling ni Evan. Dahil doon ay mariin kong diinan ng kanyang dibdib at pinilit kong makaalis sa kanyang ibabaw. Ngunit tila bakal sa tigas sa mga braso ni Evan at hindi ako makahulagpos. Naisip kong hayaan na lamang siyang halikan ako at kapag hindi na mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin, saka ako biglang aalis sa kanyang ibabaw o di kaya ay kusa niya akong bibitawan. Ngunit ang aking naisip ay hindi nangyari dahil hindi lumuwag ang pagkakayakap ng mga braso niya sa aking liig. Sa halip ay tila ako itong naiengganyong tugunin ng kanyang mga halik at tuluyan na nga akong nagpadala sa tukso. Tukso nga ba? O may damdamin pa rin ako sa kanya na pilit ko lamang itinatago. Pero hindi ko na ito nasagot pa dahil tila wala na ako sa aking sarili. Buong puso na tinugon ko ang kanyang mga maalab na halik at napapaungol pa ako habang bahagya niyang kinakagat ang aking pangitaas na labi. Hindi ko alintana ang hapdi ng aking mga sugat sa labi dahil sa diin ng kanyang halik dahil nangingibabaw ang masarap na pakiramdam kaysa sa hapdi. Biglang bumalikwas si Evan. Kaya ako ang napunta sa ilalim niya at siya ang nasa ibabaw ng aking katawan. Alam ko kung saan kami papunta, ngunit tila sarado na ang aking isip
sa anumang consequences na maaari kong harapin pagkatapos ng gabing ito. Dahil ang tanging nasa isip ko lamang ng mga sandaling ito ay ang matatamis at maalam niyang halik. Anna's point of view. Kahit halos hindi ako pinatulog dahil sa muntikan ng mangyari sa amin ni Evan, ay maaga pa rin akong nagising. Pagbaba ko sa sala ay naroon ang dalawang pinaghihinalaan kong magkasabwat sa tangkang pagpatay kay Evan. Magkatabi silang nakaupo sa sofa habang nagkakape at tila may seryosong pinag-uusapan na ewan kung ano. Nang makita nila ako ay parehong tumalim ang kanilang mga tingin. Ang kapal talaga ng mukha mo, Anna. Pinagtangkaan mo na nga ang buhay ni Cassandra, pero nakakaya mo pa rin magpakita sa amin. Mariing sabi sa akin ni Sylvia. Wala ka talagang kahiya-hiya. Kapag nagpakasal kami ni Evan, ay titiyakin ko na mawawala ka na ng tuluyan sa paningin niya. Naniningkit ang mga matang sabi naman ni Cassandra. Ikaw na ang babaeng kilala ko na sobrang kapal ng pagmumuka. Ipinagsisiksikan mo ang sarili mo sa bahay na ito kahit wala namang gusto na nandito ka. Dugtong pa ni Cassandra na halos mag-isang linya ang mga kilay sa galit na nararamdaman. Galit na galit sila sa akin dahil hindi nila ako maalis-alis sa kanilang landas. Ang aga-aga'y pinapaalmusal niyo ako ng talent niyo. Pwede bang itigil niyo na yan? Batid ko naman na magaling kayong umacting, kaya no need nang ipakita niyo sa akin araw-araw yan. Nangiinis na sagot ko naman sa kanila at hindi pinansin ang hindi magandang pinagsasabi nila sa akin. Halos sabay na napatayo silang dalawa nang marinig ang aking sinabi na parehong biglang umusok sa galit ang mga bumbunan. Ano ang ibig mong sabihin, Anna? Na nagdadrama lamang kami ni Cassandra? Tanong sa akin ni Sylvia. Nagkibit balikat ako bago sumagot. Ikaw ang nagsabi niyan at hindi ako. Bali walang sagot ko sa kanya. Sabay na sinugod ako ng dalawang babae na parehong galit na galit. Mag-ina ba kayong dalawa? Sabay ring napahinto sina Sylvia at Cassandra sa tangkang pagsugod nila sa akin nang marinig ang aking sinabi. Parehong namutla silang dalawa, ngunit si Sylvia ay mabilis na nakabawi, samantalang si Cassandra naman ay tila tuluyang nabahagang buntot. Ano ang sinasabi mo, Anna? Gusto mo bang palabasin na mag-ina kami ni Cassandra? Tanong ni Sylvia na lalong nanlisik ang mga mata sa pagkakatingin niya sa akin. Huwag kang gumawa ng kwento dyan, Anna. Bahagya akong napangiti sa reaksyon nilang dalawa, lalong-lalo na ni Sylvia na sobrang defensive. Hindi naman ako gumagawa ng kwento, Sylvia. Ang ibig sabihin ko lang naman ay para kayong mag-ina. Marami kasi kayong pagkakapareho eh. Pareho kayong galit na galit sa akin at gusto niyo akong paalisin bilang bodyguard ni Evan. Napapansin ko rin na medyo magkamukha kayong dalawa. Tapos ngayon ay magkatulad kayo ng reaksyon. Hindi niyo lang napansin pero kung nakita niyo ang itsura niyong dalawa kanina ay tiyak na sasang-ayon din kayo sa sinabi ko. Kunwari paliwanag ko sa kanila. Gusto ko silang takutin para kahit papaano, pansamantala silang tumigil sa kanilang mga plano para kay Evan at sa akin na rin. Anong nangyayari dito? Mariin ang boses na sabat ni Evan sa pagbaba ng hagdan at talatadong kakagising pa lang. Saglit niya akong tinapunan ng tingin bago pinaglipat-lipat ang tingin sa kanyang tiyahin at sa kanyang ex-girlfriend. Or baka girlfriend na nga niya ulit ito ngayon. Itong bodyguard mo kasi, kung ano-anong kwentong pinagsasabi. Pinagtangkaan na nga niya ang buhay ko, ngunit hindi siya nagtagumpay. Kaya ngayon naman, ginagawa niya kami ng kwento ni Tita Sylvia. Ang sabi niya ay mag-inaraw kaming dalawa. Nagpapaawang sumbong ni Cassandra sa binata. Lumapit pa ito at parang ahas na inilingkis ang braso nito sa braso ni Evan at bahagyang inihilig pa nito ang ulo sa balikat ng binata. Pagkatapos ay tinapunan ako ng tingin na para bang pinamumukha sa akin na sobrang intimate nilang dalawa. Tinaasan ko lamang siya ng kilay, ngunit lihim akong napaismid. Sa aking isip ay sinasabi ko sa kanya na sobrang intimate ang ginawa namin kagabi ng binata at hindi lamang katulad ng ginagawa niya ngayon. Correction, Cassandra. Hindi ko kayo pinagbibintangang mag-ina. Ang sabi ko lang naman ay para kayong mag-ina dahil marami kayong pagkakapareho. Pareho kayong magaling umakto. Pareho kayong mag-isip at saka sobrang close yung dalawa. Pagtatanggol ko sa aking sarili. Ano ba ang masama sa sinabi ko na para kayong mag-ina? Unless talagang mag-ina kayong dalawa. Anna, stop it. Kailan ka ba hihinto sa pag-uumpisa ng gulo? Mariing tanong sa akin ni Evan na tila bagalit. Nakaramdam ako ng pagre-rebelde dahil heto na naman siya at kinakampihan ng dalawang babaeng halatado namang may masamang binabalak sa kanya. Lihim na nagkukukot ang aking kalooban. Ikaw, Evan,
Kailan ka naman titigil sa pagtatanggol sa kanila? Kailan mo ba imumulat ang iyong mga mata? Hindi napigilang tanong ko sa kanya na may halong sama ng loob sa aking boses. Inilang hakbang lamang ni Evan ang pagitan namin. Mahigpit niyang hinawakan ang aking braso at hinila ako palapit sa kanya. Mukhang tama yata sila. Dapat ko sigurong pag-isipang tanggalin ka sa pagiging bodyguard ko, kahit na tumutol pa ang aking ama. Sabi sa akin ni Evan habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Tila may mensaheng nais iparating sa akin ang kanyang tingin, ngunit hindi ko yun mabasa dahil nabubulagan ang aking mga mata at ang tanging nakikita ko lamang ay mahal na mahal niya si Cassandra. Kaya niya ako aalisin sa trabaho para hindi na kami palagi mag-aaway ng babaeng mahal niya. Nakaramdam ako ng sakit sa aking dibdib. Baliwala lamang sa kanya ang pinagsaluhan namin kagabi? O baka hindi niya maalala na muntikan nang may mangyari sa aming dalawa? O baka iniisip niyang hindi ako yun, kundi si Cassandra ang kasama at kahalikan niya kagabi sa ibabaw ng kanyang kama? Sa isiping yun ay pagalit kong hiniklas ang kanyang kamay na nakahawak sa akin. Hindi ko ipipilit ang aking sarili sa kliyenteng ayaw sa akin. Mariing sabi ko sa kanya bago ako naglakad paakyat sa hagdan. Where are you going, Ana? Tanong sa akin ni Evan na biglang humabol sa akin sa pag-akyat sa hagdan. Mag-iimpake ng aking mga damit at lalayas na ako sa bahay na to. Nakataas ang noo na sagot ko sa kanya. Hindi ko pinakita sa kanya na nasasaktan ako dahil ayokong malaman niya na may nararamdaman ako para sa kanya. Ayokong malaman niya na katulad lang din ako ng ibang babae na hindi nakaligtas sa kanyang karisma. Hindi ko sinabing tanggal ka na sa trabaho mo. Ang sabi ko'y pag-iisipan ko pa lang. Tila nauubusan ng pasensya na sabi niya sa akin. I rolled my eyes and seriously looked at him. Ano ba talagang gusto mo, Evan? Ikaw na nga itong gagawan ko ng pabor para hindi mo napahirapan ang utak mo sa pag-iisip kung aalisin mo ba ako o hindi. Kaya aalis na ako pero pinipigilan mo naman ako. Hindi ka ba nag-aalala na baka magalit sa'yo ang tita mo at ang babaeng pinakamamahal mo? Nakataas ang kilay na sabi ko sa kanya. Akmang ibubuka nito ang bibig para magsalita, ngunit hindi muna itinuloy nang tila may napansin siya sa aking liig. Doon nakatutok ang kanyang paningin, pagkatapos ay biglang napatiimbagang, kasabay ng pagdidilim ng kanyang mga mata. Kagagawan ba iyan ni Dwayne kahapon? Nagangalit ang ngipin na tanong niya sa akin. Bigla ring kumuyom ang mga kamao nito na tila pinipigil ang sariling emosyon. Oo, kagagawa nito ni Dwayne. Ano naman ngayon? Sagot ko sa kanya, kahit na hindi ko naman alam kung anong tinutukoy niya. Kaya sumang-ayon na lamang ako sa tanong niya ay dahil mukhang galit siya sa kung anong ginawa sa akin ni Dwayne, kahit na hindi ko naman alam kung ano yun. Gusto kong isipin na nagsiselo siya kay Dwayne, kaya siya nagagalit tuwing nalalaman niyang nakikipagkita ako sa kaibigan ko. O di kaya kapag nababanggit ko ang pangalan nito. Ngunit alam ko na imposibleng mangyari yon, kaya mabilis ko na lamang binubura sa aking isipan ang bagay na yon. Sa halip na sagutin ni Evan ang aking mga sinabi, ay galit niya akong inunahan sa paglalakad. Naiiling na lamang akong sinundan siya ng tingin. Tumuloy na lamang ako sa aking silid dahil ayokong makita ang dalawang babaeng antribida na nasa sala. Naisipan kong maligo para mabawasan ang init ng aking ulo. Pagkapasok ko sa banyo ay humarap ako sa salamin at nanlaki ang aking mga mata nang makita ko kung anong tinutukoy ni Evan na kagagawa ni Dwayne. Ito ay walang iba kundi ang dalawang parang pantal na nasa gilid ng aking leeg na siya mismong may kagagawan. Napabalikwas ako ng bangon sa kinahihigaan kong kama nang makarinig ako ng magkakasunod na katok sa labas ng pintuan ng aking kwarto na tila ba nagmamadali ang nasa labas. 2 araw na niya akong hindi pinapansin. Pagkatapos ng huli naming pag-uusap, hindi ako pinapansin na para bang hindi ako nag-e-exist sa kanyang harapan at naging extra sweet naman siya kay Cassandra na tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Pakiramdam ko ay sinasadya ni Evan na pagsilosin ako. Kung yun ang kanyang layunin ay nagtagumpay siyang gawin niyon. Dahil halos sumabog ang aking dibdib sa selos kapag nakikita ko silang sobrang sweet na sweet, lalo na nang makita ko silang naghahalikan sa ibabaw ng kanyang kama. And everyone knows kung anong susunod na mangyayari kung hindi aksidenteng nakita ko sila nang puntahan ko si Evan para kausapin. Sobrang nasaktan ako sa aking nakita, ngunit hindi ko yun pinahalata o pinakita sa kanilang dalawa. Wala naman kasing dapat sisihin kung bakit ako nasasaktan, kundi ang aking sarili. Ana? Boses si Sonia mula sa labas ng pintuan. Ang isa sa mga katulong pala ni Evan ang kumakatok sa aking kwarto. Pero bakit naman siya tila nagmamadali?
Bakit, Sonia? May kailangan ka ba? Nakakunot ang noong tanong ko sa kanya nang pagbuksan ko siya ng pintuan. Ipinapasabi po ni Sir Evan na magbihis ka raw dahil may lakad kayo ngayon. Nagpapasama yata siyang bumili ng pangregalo para sa kanyang mommy. Sagot sa akin ni Sonia. Sige, pakisabi na magbibihis lamang ako ng damit. Sabi ko sa kanya. Akmang isasara ko na ang pintuan para makapagbihis na ako ng damit. Nang biglang pigilan ni Sonia ang pintuan. Nagtatakang sinulyapan ko siya. Bakit? May nakalimutan ka bang sabihin? Wala naman. Kaso pakibilisan mo lang magbihis at mukhang wala sa mood si Sir Evan. Bad trip yata siya. Mabuti yung makaalis agad kayo para lumamig ang ulo niya sa mall. Nakangiwing sagot sa akin ni Sonia. Okay, noted. Nailing na sagot ko sa kanya bago ko tuluyang isinarado ang pintuan. Nagmamadali akong nagbihis at baka lumala ang topak ng lalaking yun. Ano na naman kaya ang problema niya at mainit ang kanyang ulo? Pagbaba ko sa sala ay naroon si Evan at si Cassandra na parang kambal na hindi mapaghiwalay. Sabi ni Sonia ay bad trip ang binata, ngunit mukhang hindi iyon ang nakikita ng aking mga mata. Mukhang ang bad trip ay si Cassandra na inaamo-amo naman ang binata. Ang sarap talaga nilang pagbuhuli na dalawa, nakakasira ng aking araw. Hindi ko alam kung hindi nila napansin ang aking pagdating o talagang sinasadya nila akong huwag pansinin. Malakas akong tumikim para ipaalam sa kanila ang aking presensya. Lalong sumimangot si Cassandra nang makita naman ako. Inirapan niya ako ngunit inignora ko lamang siya. Let's go, Cassandra. Aya ni Evan sa babae at hindi man lang ako sinulyapan. Habang nagbabiyahe kami papunta sa mall, ay patuloy pa rin sila na tila OA nilang paglalambingan. Ngunit iniignora ko lamang sila. Hindi ko na lamang sila tinatapunan ng sulyap dahil sa halip na selos ang maramdaman ko, ay goosebumps ang nararamdaman ko. Nang makarating kami sa mall ay tila hindi pa rin mapaghiwalay ang dalawa. Magkadikit ang mga ito kahit naglalakad sa loob ng mall at kahit saang stall sila magpunta. Ang mabuti pa ay regaluhan mo ng mamahaling necklace si tita. Tiyak na matutuwa siya sa regalo mo. Ani Cassandra nang mapatigil kami sa tapat ng isang mamahaling jewelry store. Sa tingin mo ay magugustuhan ni mommy ko to? Naniniguradong tanong ni Evan sa babae. Very much. Nakangiting sagot ni Cassandra na tila kumpiyansa sa kanyang sarili na magugustuhan nga ng mommy ng binata ang ganoong klaseng regalo. Okay, let's go. Naunang pumasok sa loob ng jewelry store ang dalawa at tahimik naman akong sumunod. Habang nakikipag-usap sila sa sales lady, ay nagtingin-tingin naman ako sa ibang mga alahas na nakadisplay. Umagaw sa akin ang pansin ng isang wedding ring na pambabae. Simple lamang ang design niyon na may pink diamond sa tuktok na para bang nagmamalaki iyon sa akin. Hindi malaki ang pink diamond, ngunit sa aking mga mata ay mas nakakaakit ang singsing na yon. Ma'am, naghahanap po ba kayo ng wedding ring para sa inyo? Bagay na bagay po sa inyong tinitignan mong wedding ring na may pink diamond. Maswerte po kayo dahil nag-iisa lang po ang design na yan. Pati na rin ang pink diamond na yan dito sa store namin. Masyado kasing rare ang bato na yan, kaya masyado ring mahal. Pero sulit naman po kapag sinuot mo na sa palasinsingan mo. Nakangiting pagsi-sales talk sa akin ng sales lady. Sige lang miss, tumitingin-tingin lamang ako habang hinihintay kong matapos sa pagbili ang aking boss. Magalang kong sagot sa kanya. Ganoon po ba? Okay lang po. Nakangiting sagot naman niya sa akin. Hindi niya talaga bibilhin yan, miss. Hindi niya yan kayang bayaran dahil isa lamang siyang hamak na bodyguard. Biglang sabat ni Cassandra ni hindi ko na malaya na lumapit na pala sa akin. Sa labas na lamang ako maghihintay. Paalam ko sa kanya. Hindi ko na hinintay pa ang sagot niya at mabilis ko na siyang tinalikuran. Pagkatapos makabili ni Evan ng pangregalo sa kanyang ina, ay niyaya nitong magmerienda si Cassandra kasi nananghalian naman sila bago umalis sa bahay. Pumili ka. Sa labas na lamang ako ng coffee shop maghihintay. Putol ko sa kanyang sasabihin. Pagkatapos ay naglakad na ako palabas ng coffee shop para maghintay sa kanila. Habang naglalakad kami papunta sa kinapaparadahan ng kotse ng binata, ay bigla na lamang nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang apat na kalalakihan na biglang sumulpot sakay ng kanilang dalawang motorsiklo at inuumang kay Evan ang kanilang mga armas. Evan! Sigaw ko pagkatapos ay mabilis ko na siyang itinakbo para hilain patago sa likuran ng sasakyang nakaparada. Kasabay ng paghila ko kay Evan para makapagtago sa nakaparadang kotse sa tapat namin, ay malaksing hinugot ko ang aking armas at gumanti ng tatlong magkakasunod na putok ng armas.
Sa 3 putok na yun, ay isa ang tinamaan ko ngunit sa balikat lamang. Dito lang kayo magtago at wag na wag kayong aalis. Mariin kong utos kina Evan at Cassandra na nakatakip ang mga kamay sa magkabilang tenga na tila takot na takot. Nakahawak ito kay Evan kanina, kaya nang hinila ko ang binata para makapagtago ay kasama rin ito. Naniningkit ang mga matang sinulyapan ko ang tingin ng babae. May lokong nagbubukong sa likuran ng aking tenga. Nahilain siya at itulak palabas para subukan kung hindi ba nito kakampi ang mga nagpapaputok sa amin. Kung mga tauhan nito at ni Sylvia ang mga nagpapaputok sa amin, ay natitiyak ko na hindi nila sasaktan ng babae. Ngunit agad ko ring pinalis ang masamang ideya na pumasok sa aking utak. Hindi ako ganoon kasama. Paano nalaman kung hindi ito kilala ng mga taong nagpapaputok sa amin? Dinapatay pa ito ng mga lalaking yun at ako pa ang may kasalanan. Kahit na kumukulo ang dugo ko sa kanya at isa siya sa mga pinaghihinalaan kong nasa likod ng pagtatangka sa buhay ni Evan, ay nakakaramdam pa rin ako ng sundot sa aking konsensya kapag namatay siya ng dahil sa akin. Magtago ka na lang din, Ana. Huwag kang lalabas. Pigil sa akin ni Evan. Nakakamang lalabas ako sa aming pinagtataguan para makipagsabayan ng armasan sa mga kalaban. Sundin mo na lamang ang sinasabi ni Ana, Evan. Baka matamaan ka pa ng bala. Sabi naman ni Cassandra na biglang nag-angat ng mukha at tinignan ng binata. Sinagot naman ito ng binata ng isang masamang tingin. Dito lang kayo, sabi ko sa kanila. Pagkatapos ay mabilis akong sumilip at nagpuputok ng sunod-sunod na armas. Mabilis na nakapagtago ang mga kalaban, nakargado ng matataas na kalibre ng armas. Bigla akong napagulong patawid sa katapat ng kotse habang pinuputokan nila ako. Mukhang puro kinakalawa ang mga taong nagpapaputok sa akin dahil kay Daplis ay hindi man lang nila ako tinamaan. Biglang napakunot ang aking noo na makarinig ako ng mga putok ng armas mula sa kung saang panig ng parking lot. Maya-maya ay nakita ko na lamang na tumumba sa semento ang isa sa mga lalaking nagpapaputok. Nagtaka ako kung sino ang taong tumulong sa amin. Naisip ko na baka may ipinadalang pulis si Dwayne para lihim kaming subaybayan kapag umaalis kami ng bahay ni Evan. Mamaya ko na lamang tatawagan si Dwayne para magpasalamat sa ginawa niya. Saglit na nawala sa akin ang atensyon ng mga taong nagpapaputok sa amin, kaya sinamantala ko ang pagkakataon para umikot sa mga kotse at makalapit sa kalaban nang hindi nila nalalaman. Nakita ko ang isang kalabang lalaki na nagtatago sa likuran ng poste na malapit sa pinagtataguan kong kotse. Walang kilatis na naglakad ako palapit sa kanya. Huli na nang maramdaman niya ang aking presensya dahil mabilis kong nahawakan ang kanyang ulo at inikot ng malakas. Dilat ang mga matang bumagsak ito sa semento na wala ng buhay. Napansin naman ako ng mga kasamahan ng lalaking tinapos ko, kaya pinaulan na nila ako ng bala. Mabilis akong tumambling papunta sa likuran ng isang kotse. Gaganti na sana ako ng putok ngunit wala na palang bala ang aking armas. Inisisiniksik ko sa harapan ng aking tiyan ng armas ko at tinapunan ng tingin ng armas na nasa kamay ng lalaking tinapos ko. Naghintay ako ng tiyempo para makuha ko ang armas na yon. Nang saglit na huminto sila sa pagpapaputok sa akin, ay agad akong tumakbo palapit sa bangkay at kinuha ang armas sa kanyang kamay. Diretso paputok sa mga kalaban na akmang aarmas din sa akin. Natamaan ko ang isa, samantalang nakapagtago ang ilan. Muling nawala sa akin ang kanilang atensyon at natuon sa grupo ng mga taong tumulong sa akin. Sinamantala ko iyon at mabilis akong tumakbo, pabalik sa pinag-iwanan ko kay Evan at Cassandra. Malapit na ako sa pinagtataguan ng dalawa, nang habulin ako ng bala ng aking mga kalaban. Saglit na huminto ako sa pagtakbo at humarap pagkatapos ay ginantihan sila ng putok. Walang habas ang aking pagpapaputok habang umaatras, hanggang sa tumapat ako sa pinag-iwanan ko sa dalawa. Nilingon ko si Evan para sabihin sa kanya na tumakbo papunta sa nakaparada niyang kotse habang tinitira ko ang mga kalaban. Ngunit bigla na lamang akong sinalubong ni Cassandra at malakas na tinulak sa aking dibdib. Hindi ko napaghandaan ang ginawa niya, kaya bigla akong natumba at nawala ang aking konsentrasyon sa kalaban. Napaigik ako nang tinamaan ako ng armas sa aking bandang baywang. Mabuti na lamang at Daplis lang, kaya hindi malalim ang tama at nakaya ko pang makabangon para makapagsalita. Oops, sorry Ana. Akala ko kasi kalaban ka, kaya kita itinulak. Paumanhin sa akin ni Cassandra, ngunit pakiramdam ko ay hindi sincere ang paghingi niya ng paumanhin sa akin. Mukhang sinadya niya ang nangyari. Nasaan si Evan? Nanlalaki ang mga matang tanong ko sa kanya. Nang mapansing nag-iisa lamang siya sa pinag-iwanan ko sa kanila. Hindi ko alam. Bigla na lamang siyang umalis na walang paalam.
Mabilis na sagot ni Cassandra. Pagkatapos ay biglang napasimangot. Hindi man lang niya ako sinama sa kanyang pagtakas. Hindi ko panansin ang tila pagtatampo sa boses ni Cassandra. Salip ay basta ko na lamang siyang iniwan para hanapin si Evan. Mananagot ako nito kay Ninong at sa ama ni Evan kapag may masamang nangyari sa binata nila. Paatras akong naglalakad habang walang tigil ang pagganti ko ng putok sa mga kalaban. Napangiwi ako nang maramdaman ko ang sakit na tama ng armas sa aking tagiliran. Oo nga't naplis lamang yon at hindi malalim ang sugat. Ngunit tama pa rin ito ng armas at umaagos pa rin ang aking dugo pababa ng aking hita. "Ana, sakay!" Sigaw ni Evan sakay ng kanyang kotse at biglang huminto sa tapat ko. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at nagmamadali akong sumakay sa kotse niya. Mabilis namang pinaharurot ng binata ang kotse niya palabas ng basement parking. Napayuko ako nang paulanan kami ng bala habang dumaraan sa tapat ng aming mga kaaway. "Teka lang Evan, si Cassandra, naroon pa, wag natin siyang iwan." Pigil ko sa kanya nang maalala ko si Cassandra. "Wag mo siyang alalahanin dahil natitiyak kong makakaligtas siya." Kumpiyansang sagot niya sa akin. Pagkatapos ay biglang kumunot ang kanyang noo nang makitang nakangiwi ako at mukhang namutla na rin yata ako. Marami na sigurong dugo ang nawala sa aking katawan dahil nagdidilim na ang aking paningin. "Anong nangyayari sa iyo, Ana? Bakit namumutla ka?" Narinig ko ang mahina niyang pagmumura nang makita niyang may tama ako ng armas. Tila may pag-aalala ang boses niya para sa akin, ngunit hindi ko na nakuha pang makasagot sa kanya dahil bigla na lamang lumungay-ngay ang aking ulo papunta sa aking balikat at tuluyang nawala ng malay.